Sa puso ng Rajasthan, India, may nakatirang isang misteryo. Isang lugar kung saan ang mga pangarap ng isang kaharian ay napalitan ng isang sumpa. Isang lugar kung saan ang pagtawa at ang sigla ng nakaraan ay napalitan ng katahimikan at kamatayan at ng mga tinig ng mga multo. Maligayang pagdating sa Pusang Itim, ang tahanan ng kwentong kababalaghan at hiwaga mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mula sa alamat at urban legends hanggang sa mga totoong karanasang nakakapanglapot. Dito maririnig ang lahat ng nakakatindig balahibong storya. Kung handa ka na sa takot at misteryo, halina't sumama sa akin sa paglalakbay sa dilim. Huwag kalimutang mag-subscribe at sabay nating tuklasin ang mga sekreto ng gabi. Ito ang Bangar Fort, itinuring na marami na isa sa pinaka-haunted na lugar hindi lamang sa India, kundi sa buong mundo. At ang gobyerno ng India mismo ang nagbabala, bawal pumasok pagkatapos ng paglubog ng araw at bago sumikat ang araw. Ang tanong, bakit? At sino o ano ang nagbabantay sa mga guhong palasyo at lumang templo nito? Sabay-sabay nating tuklasin ang nakakatakot na mga lihim ng Bangar Fort. Upang maunawaan natin ang kasalukuyan, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Taong 1973, itinayo ni Mahara Bhagwant ang Bangar Fort bilang tirahan ng kanyang anak na si Madhu Singh. Sa loob ng mga pader nito, umusbong ang isang masigla at maunlad na lungsod. May palasyo, may magagandang templo, may mga palengke at libu-libong mamamayan na masayang namumuhay. Ang lahat ay tila perpekto. Ang Bangar ay isang simbolo ng kapangyarihan at kayamanan. Ngunit sa gitna ng kagandahang ito, may isang tao na hindi nasisiyahan, isang salamangkero o isang mangkukulam. Ang kanyang pangalan ay si Singha. Si Singha ay isang ascetic, isang taong nagsasakripisyo para sa espiritual na kapangyarihan. Nakatira siya sa isang burol malapit sa fort at ayon sa alamat, meron siyang kakayahang gumawa ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Dito papasok ang pangunahing tauhan sa ating nakakatakot na kwento. Si Prinsesa Ratnavati. Siya ang anak ni Madhu Singh at pinag-uusapan sa buong rehiyon dahil sa kanyang kagandahan. Sa edad na 18, siya ay parang bulaklak na namumukadkad. Isang araw, habang namimili ang prinsesa sa palengke, kasama ang kanyang mga abay, napansin siya ni Singha at sa isang sulyap lamang napaibig siya. Naging obsesyon niya ang magandang prinsesa. Pero alam ni Singha, isa siyang matandang salamangkero at ang babae ay isang prinsesa. Imposible, kaya nag-isip siya ng isang paraan gamit ang kanyang mahika. Ang prinsesa ay bumili ng pabango. Si Singha ay nanonood mula sa malayo at gumagawa ng mahika. Nakita ni Singha na ang prinsesa ay bumili ng isang bote ng pabango. Ito na ang aking pagkakataon, pulong niya sa sarili. Lihim niyang ginamitan ng mahika ang pabango. Ayon sa kanyang plano, kapag hinawakan ito ng prinsesa at inamoy, siya ay magiging isang tau-tauhan na susunod sa bawat kagustuhan ni Singha. Mapagsasamantalahan niya ang prinsesa. Ngunit matalino ang prinsesa. Naramdaman niya na may kakaiba. Bago niya pa man hawakan ang bote, nakita niya sa refleksyon ng tubig na si Singha ay nagbabalat kayo at lihim na gumagawa ng mahika. Galit na galit at agad na inihagis ng prinsesa ang bote ng pabango sa isang malaking bato. At dito nagbago ang lahat. Ang mahikal na langis ay dumaloy sa lupa at direktang tumungo sa kinaroroonan ni Singha. At bago pa man siya makalayo, ang malagkit na langis ay bumalot sa kanya. Sa kanyang huling hininga at puno ng galit at paghihiganti, isinigaw ni Singha ang kanyang sumpa.
Ang palasyo mong ito ay magiging mga guho, ang buong lungsod na ito ay mawawasak, at ang lahat ng mamamayan dito ay mamamatay. Nang walang kaluluwa na muling mabubuhay, mamamatay kayong lahat. At isang kisap mata, ang malakas na salamangkero ay naging isang malaking bato. Ngunit ang kanyang sumpa ay nabuhay. Hindi nagtagal, nagsimula ang katuparan ng sumpa. Isang malaking digmaan ang sumiklab sa pagitan ng Bangar at ng kalabang kahariang Ahabgar. Ang mga hukbo ng Bangar na minsang malakas ay tila wala ng lakas. Natalo sila ng sobra-sobra. Nang masaksak ang huling mandirigma, ang buong lungsod ay sinunog at winasak. Libo-libong tao ang namatay sa isang araw lamang. Ang magandang palasyo ay naging mga guho. Ang masayang lungsod ay naging isang sementeryo. Mula noon, ang Bangar Fort ay hindi na muling tinirahan. Sinabi ng mga naniniwala, ang mga kaluluwa ng mga namatay na mamamayan ay hindi na nakawala sa sumpa ni Singya. Sila ay naiwan, naglilibot sa mga guho, naghihintay ng kalayaan na hindi kailanman dumating. At si Prinsesa Ratnavati, sinabing namatay rin siya sa digmaan, ngunit ang kanyang espiritu ay nananatili at minsan ay naririnig ang kanyang mga hikbi sa loob ng nasirang pader ng palasyo. At ngayon, dumarating ang mga turista at paranormal investigator mula sa buong mundo at marami sa kanila ang moving may kakaibang kwento. Sabi ng isang turista, naramdaman ko na may sumusunod sa amin. Parang may mga mata na nakatingin sa likod namin. Sabi naman ng ikalawa, nakuha ko sa aking kamera ang isang malabong larawan ng isang babae sa isang bintana ng palasyo. Pero nang bumalik kami, walang tao doon. Sabi naman ng local guide, madalas marinig ng mga gwardya sa gabi ang mga yabag, mga pagtawanan at pag-iyak. Minsan, may mga ilaw na biglang lumilitaw sa mga guho. Ito ay isang opisyal na babala mula sa Archaeological Survey of India o tinatawag na ASI. Ibig sabihin, kinilala mismo ng gobyerno na may panganib sa lugar na ito paggabi na. Hindi lang panganib sa mga magnanakaw, kundi isang bagay na hindi natin nakikita. May mga nagsabing ang mga taong nagtatangkang magpalipas ng gabi sa loob ay hindi na nagiging normal ang nagiging estado ng pag-iisip. May mga nagsasabi na sila ay nangingisay na para bang sinasapian o nakarinig ng mga tinig na naguutos sa kanila na lumabas. Ito ang kanilang paraan ng pagsasabi, respetuhin nyo ang mga patay, huwag nyong gambalain ang kanilang tirahan. Kaya, ano ang totoo sa Bangar Fort? Isa lamang bang alamat ito para akitin ng mga turista? O mayroon talagang puwersa ng kalikasan na hindi pa natin lubusang nauunawaan? Ang Bangar Fort ay nakatayo pa rin hanggang ngayon bilang isang tahimik na saksi. Isang paalala na ang labis na pagmamahal at galit ay maaaring magdulot ng kapahamakan at ang mga kwento ng nakaraan, gaano man katanda, ay maaaring mabuhay ng mas matagal pa kaysa sa mga taong nagkikwento nito. Ang sumpa ni Singya ay patuloy na kumakandado sa mga pintuan ng Bangar sa pagdating ng gabi. At tanging ang mga multo at mga liwanag ng buwan lamang ang nakakaalam kung ano ang mga lihim na nagaganap sa loob ng mga guhong pader nito. Kaya't kung sakaling mapadpad ka sa Rajasthan, huwag mong kalimutang bumisita sa Bangar Fort. Maranasan mo ang ganda at kasaysayan nito, pero tandaan mo, umalis ka bago sumikat ang anino ng gabi. Baka hindi ka na nila pauwiin.